Kumakalat na video sa tunay na katauhan ng gunman na bumaril kay Donald Trump. Tila nagbigay ng kalituhan sa mga netizens. Ayon kasi sa mga unang naiulat, ang pangalan ng gunman sa naganap na assassination plot kay ex-President Donald Trump ay nagngangalang Thomas Matthew Crooks. Gayunpaman ay isang video ang lumutang na nagsasabi na siya si Thomas Matthew Crooks at sinasabi nitong galit siya sa Republican at kay Donald Trump. At idinagdag nito ang salitang "you got the wrong guy" na maaaring magkaroon ng dalawang kahulugan depende sa konteksto. Dahil kung siya nga ang sinasabing namaril kay Donald Trump at siya ang nasa larawan na ipinapakitang napatay ng security agency ni Trump, ay nangangahulugang matagal na ang videong ito. At kung ganoon, ang maaaring maging kasing kahulugan ng kanyang sinabi na "you got the wrong guy" ay nagkamali kayo ng taong binangga. Subalit kung ang nasabing video ay talagang kaka-upload pa lamang, ang maaaring maging kahulugan ng "you got the wrong guy" ay mali ang tao na inyong nahuli. Kaya naman sinubukan kong hanapin ang orihinal na video. Subalit kahit napakaraming websites na ang nabulatlat ko, ay hindi ko makita na may luma ang nasabing video. At wala ni isang article ang makatiyak kung kailan ginawa ito. Kaya't ayon sa iba ay kamukha lamang umano niya ang nasa larawan at nantitrip lamang umano ito. Pero sa pagpapatuloy ng aking pagsasaliksik ay nakita ko ang pangalang Maxwell Yerick, kung saan ayon sa article na ito ay siya ang tunay na namaril kay Donald Trump. At sa article na ito ay makikita ang kanyang duguang larawan matapos siyang mabaril ng security agency sa naganap na assassination plot laban kay Donald Trump. At sa article ding ito ay makikita ang mga records ni Maxwell kung saan ay nakulong ito ng 1 taon dahil sa malaking partisipasyon umano nito sa pagre-recruit ng mga protesters noong nakaraang taon na tinawag na anti-Trump protest na naging sanhi ng ilang injury mula sa ilang kapulisan. Bukod pa rito, ang records ni Maxwell ay nagpapakita na noong 17 years old pa lang ito ay nasangkot na ito sa pagnanakaw sa department store at nakiisa sa napakaraming protesta sa bansa. Kaya naman ang mga records ng taong ito ang malinaw na motibo kung bakit nagawa niya ang nasabing krimen. Gayunpaman ay hindi natin maiaalis ang impormasyon mula sa ilang kilalang website na kinilala umano ng FBI ang shooter bilang si Thomas Matthew Crooks. At ayon sa post na ito ng FBI ay kinilala nila si Matthew, 20 taong gulang, residente ng Bethel Park, Pennsylvania, bilang taong sangkot sa pagtatangkang pagpatay sa dating Pangulo na si Donald Trump sa Butler, Pennsylvania. Ito ay patuloy na isang aktibong imbestigasyon at ang sino mang may impormasyon na makatutulong sa imbestigasyon ay hinihimok na magsumite ng mga larawan o video online. Nangangahulugan lamang ito na hindi pa 100% na natutukoy ng FBI ang katauhan ng nasabing bangkay ng shooter at posibleng ang paglitaw ng mga larawan ni Thomas Matthew Crooks ang naging daan para mapagkamalan ng bangkay sa katauhan ni Thomas Matthew Crooks. Dahil tila nga magkamukha ito at maaari din namang kasama ni Thomas Matthew Crooks ang napatay na gunman kaya't pinangalanan siya agad ng FBI bilang suspect. Subalit hindi pa nalilinaw ng FBI sa mga oras na ito habang ginagawa ko ang video kung sino talaga ang napatay na gunman. Ngayon, sino sa palagay nyo ang tunay na gunman? Si Thomas Matthew Crooks nga kaya o si Maxwell Yerick? Nasa laya nga ba si Thomas Matthew Crooks para mai-upload at maipakalat ang videong ito? O sadyang matagal na ang video? O nantitrip lamang talaga ito? Kung talagang si Thomas Matthew Crooks kasi talaga ang napatay ng security agency sa naganap na Trump rally sa Pennsylvania, ay malamang hindi na magpo-post pa ng ganito ang FBI at lulutang agad ang mga larawan ng gunman sa publiko. Pero dahil nga wala pang malinaw at pinal na pahayag, ang mga kinauukulan patungkol dito ay mananatili munang misteryo kung sino sa kanilang dalawa ang tunay na gunman sa kaganapang ito. Ayon sa iba, ang assassination plot ay posibleng palabas lamang dahil nga sa lumutang na video na tila nga buhay pa ang pinangalanang gunman sa eksenang ito at tila ay marami ang naghinala na bakit puno ng tainga lang ni Donald Trump ang nahagip sa kaganapang ito. At dito nga ay makikita natin ang posisyon ni Trump, ang security sniper at ang lokasyon ng gunman kung saan ito ang harap ng stage sa pagkakataong lumingon sa kanan si Trump
ay naitapat nito ang kanyang muka sa posisyon ng gunman, kaya't posible talaga na ang puno ng kanyang tainga lamang ang matamaan, kaya't hindi biro ang assassination plot na ito, lalo pa at si Donald Trump ang nangunguna ngayon sa mga surveys bilang susunod na Pangulo. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy.